May mga lalaki na kahit hindi araw-araw nagpaparamdam, kahit hindi palaging nagchat-chat, kahit hindi nagpapakitang kailangan kita, pero bakit parang mas lalo silang hinahanap? Hindi sila maingay, hindi sila desperado, hindi sila nagpapasikat. Pero kapag nawala sila saglit, may puwang na naiwan. At doon nagsisimula ang tanong ng babae, bakit parang may kulang? Hindi ito dahil sa technique, hindi ito dahil sa pa-mysterious na drama, at lalong hindi ito dahil sa manipulation. Ito ay dahil sa presensya ng lalaking hindi umaasa sa validation, isang presensyang hindi mo basta mapapalitan. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Aminin natin. Maraming lalaki ang nasasaktan hindi dahil hindi sila mahal, kundi dahil hindi sila hinahanap. Ikaw yung laging nandyan. Ikaw yung unang nagchat-chat, ikaw yung nag-a-adjust, ikaw yung handang maghintay, pero sa kabila ng lahat ng effort mo, parang ikaw pa rin yung laging available pero hindi priority. At mas masakit doon, kapag bigla kang tumahimik, walang naghahanap, walang nagtatanong kung nasaan ka, walang nag-aalala kung okay ka, at doon ka mapapatanong, ano bang kulang sa akin? Bakit kapag ako ang nagmahal ng buo parang ako pa ang nawala ng halaga? Ang totoo, hindi ka nasasaktan dahil sa kanya. Nasasaktan ka dahil nakakapit ka. Nakakapit ka sa ideya na kapag mas mabuti kang lalaki, mas ipapaglaban ka. Nakakapit ka sa paniniwalang kapag mas marami kang ibinigay, mas pipiliin ka. Pero ang attachment na ito ang tahimik na pumapatay sa atraksyon. Dahil habang mas kumakapit ka, mas nararamdaman niyang wala kang mundo kapag wala siya. At walang mas mabilis magpatay ng attraction kaysa sa lalaking umaasa para mabuo ang sarili. May isang tahimik na aral ang Stoicism. Hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili, pero kontrolado mo kung sino ka kapag may umaalis. Ang lalaking hinahanap-hanap ay hindi yung nananatili sa takot. Siya yung umaalis ng buo ang loob kahit may pagmamahal. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya ipinagpapalit ang dignidad para sa atensyon. Stoic tip number 1, huwag gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya na may sarili kang buhay. Ipakita mo, may mga araw na hindi ka agad magre-reply. May mga oras na may inuuna kang mas mahalaga kaysa sa chat. May mga sandaling tahimik ka, hindi para magtampo, kundi dahil may ginagawa kang makabuluhan. Kapag tinanong ka niya kung nasaan ka, hindi ka nagpapaliwanag ng mahaba. Hindi ka nagsusorry dahil may sarili kang mundo. Simple lang, kalma, buong loob, at doon niya mararamdaman. Hindi ako ang sentro ng mundo niya, pero pinipili pa rin niya ako. At iyan ang uri ng lalaking hinahanap-hanap ng karamihan ng babae. Mag-ingat, huwag mong gawin ito para magselos siya. Huwag mong gamitin ang katahimikan bilang parusa. Kapag ginawa mo ito mula sa ego, makikita niya ang insecurity. Pero kapag ginawa mo ito mula sa self-respect, mararamdaman niya ang lakas. Tahimik ang kaibahan, pero ramdam. Kapag tumigil kang gawing sentro ang isang tao, may nangyayaring kakaiba. Mas kalmado ka, mas buo ka, mas malinaw ang kilos mo, mas mabigat ang presensya mo, at kapag mas buo ka, mas hinahanap ka. Hindi dahil nawawala ka, kundi dahil may halaga ang presensya mo kapag andyan ka. Stoic tip number 2, huwag ipamukha na kailangan mo siya para sumaya. Maraming lalaki ang hindi sinasadyang sinasabi ito. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Ikaw lang ang meron ako. Kapag wala ka, wala ako. Akala nila sweet, akala nila romantic, pero sa isip ng babae, ito ay bigat. Hindi niya gustong maging responsibilidad ng kaligayahan mo. Gusto niyang maging bahagi, hindi salbabida. Ayon sa Stoic mindset, ang tunay na lakas ay ang kakayahang maging payapa. Kahit walang pumapalakpak, ang lalaking hinahanap-hanap ay masaya sa sarili. Hindi masaya dahil may babae, kundi mas pinayaman lamang ng presensya niya. Huwag mong gawing sentro ng kwento ang kami. Ikwento mo ang buhay mo. Ang mga ginagawa mo, ang mga natututunan mo, ang mga laban mo sa sarili. Hindi para magpasikat, hindi para magyabang, kundi para iparamdam. Ito ang mundo ko at malaya kang pumasok. At kapag naramdaman niyang hindi ka nawawasak kapag wala siya, doon ka niya mas gustong balikan. Kung nagpapanggap ka lang na okay ka, lalabas at lalabas ang pitak. Stoic attraction ay hindi acting. Ito ay inner alignment. Ayusin mo muna ang loob, bago ang impresyon. Kapag natutunan mong sumaya mag-isa, hindi ka clingy, hindi ka needy.
Hindi ka takot mawala. At ang hindi takot mawala, siya ang laging hinahanap. May mga lalaking hindi kailanman nagtanong ng nasaan na ako sa buhay mo. Pero sa katahimikan nila, doon nagsisimulang itanong ng babae ang tanong na iyon sa sarili niya. Hindi dahil naglaho sila, hindi dahil nanlamig, kundi dahil hindi sila natutunaw kapag walang pansin. At sa mundo kung saan halos lahat ay naghahabol ng validation, ang lalaking hindi gutom sa atensyon ay nagiging bihira. At ang bihira, hinahanap-hanap. Aminin natin ang masakit na totoo. Maraming lalaki ang hindi naman talaga gusto ng babae. Ang gusto nila ay siguraduhin na gusto sila. Kaya kahit wala nang saysay ang usapan, tuloy pa rin ang chat. Kahit pagod na, tuloy pa rin ang effort. Kahit ramdam mong ikaw na lang ang nagbubuhat, kumakapit ka pa rin. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil takot kang mawalan ng lugar sa buhay niya. At ang pinakamasakit, habang mas pinipilit mong manatili, mas nagiging ordinaryo ka. Ang attachment ay hindi laging mukhang pagkahumaling, minsan mukhang pagiging mabait, minsan mukhang pagiging consistent, minsan mukhang pagiging understanding. Pero sa ilalim nito, may isang tahimik na takot. Kapag hindi ako nandyan, baka makalimutan ako. At kapag ang kilos mo ay galing sa takot, ramdam yon. Kahit hindi mo sabihin, may isang tahimik na prinsipyo ang stoicism. Ang hindi marunong umatras ay hindi kailanman magiging kapanapanabik. Ang lalaking hinahanap-hanap ay hindi yung laging nandyan. Siya yung may kakayahang umatras nang hindi nasisira ang sarili. Stoic tip number 3. Matutong manahimik ng may laman. Maraming lalaki ang iniisip na kapag tumahimik sila, tapos na ang lahat. Parang kapag hindi ka nagparamdam, may papalit agad. Parang kapag hindi ka nag-update, may ibang mas exciting. Kaya kahit wala ka nang sasabihin, may sinasabi ka pa rin. Kahit wala ka nang maramdaman, nagpapanggap ka pa rin. At doon ka nauubos. Ang dahilan kung bakit takot ka sa katahimikan ay dahil sanay kang sukatin ang halaga mo base sa reaksyon ng iba. Kapag may reply, okay ka. Kapag wala, gumuho ka. At hanggat ganito, hindi ka kailanman magiging hinahanap dahil ikaw mismo ay hindi payapa sa sarili. Ang stoic ay hindi takot sa katahimikan dahil doon niya naririnig ang sarili. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay espasyo. At sa espasyong iyon, doon mo binubuo ang presensya. Kapag tahimik ka, huwag mong gamitin ang oras para maghintay. Huwag mong bantayan ang phone. Huwag mong bilangin ang oras mula sa huling chat. Gamitin mo ang katahimikan para ayusin ang katawan mo, napalalimin ang isip mo, linawin ang direksyon mo. Hindi mo kailangang magpaalam na magiging tahimik ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kapag bumalik ka sa usapan, dala mo ang buong sarili. Hindi ang gutom na ego. May katahimikang puno ng tampo. May katahimikang naghihintay ng reaksyon. Iwasan niyon. Ang tunay na katahimikan ay walang agenda. Ito ay buo kahit walang kapalit. Ang lalaking marunong manahimik ng buo ay hindi nawawala sa isip. Dahil kapag nawala siya saglit, hindi tanong ang naiwan, presensya. Stoic tip number 4. Magtakda ng limitasyon ng hindi nagiging malamig. Maraming lalaki ang napagod dahil sobra silang umunawa. Lahat pinapayagan, lahat iniintindi, lahat pinalalampas hanggang sa isang araw. Napansin nila, wala na silang kinatatayuan. Ang ugat nito ay takot na hindi piliin, kaya mas pinili mong tiisin kaysa magsalita. Mas pinili mong manahimik kaysa magtakda ng hangganan at sa katahimikang iyon, unti-unti kang nabura. Ang stoic ay mahinahon pero hindi nawawala. May hangganan ng oras, may hangganan ng effort, may hangganan ng pag-unawa. At ang hangganan ay hindi galit. Ito ay self-respect. Kapag may bagay na hindi okay sa'yo, sabihin mo, isang beses malinaw, kalmado, walang drama, walang pagbabanta, walang pilit. At pagkatapos mong magsalita, umatras ka. Hayaan mong ang kilos niya ang magsalita para sa kanya. Ang lalaking may hangganan ay hindi kinokontrol, pinipili. Huwag mong gawing ultimatum ang boundary. Hindi ito laro ng lakasan. Ang boundary ay paalala kung hanggang saan ka lang. Kapag marunong kang magtakda ng limitasyon, mas malinaw ka, mas buo ka, mas nire-respeto ka. At ang nire-respetong lalaki, hinahanap-hanap. Stoic tip number 5. Huwag laging ipaliwanag ang sarili mo. Kapag may hindi pagkakaintindihan, maraming lalaki ang nagiging defensive. Mahabang paliwanag, mahabang justification, mahabang explanation. Akala nila doon maayos ang lahat. Pero sa totoo lang, habang mas marami kang paliwanag, mas nawawala ang bigat ng salita mo.
Ang labis na pagpapaliwanag ay galing sa takot na hindi maintindihan. Pero hindi lahat ng tao ay kailangang maintindihan ka. At hindi lahat ng sitwasyon ay kailangan mong ipagtanggol ang sarili. Ang Stoic ay kumikilos mula sa prinsipyo, hindi mula sa pangangailangan ng approval. Kung alam mong tama ang intensyon mo, sabihin mo ito ng minsan, isang linya, isang paninindigan, at doon ka titigil. Hayaan mong ang consistency ng kilos mo ang magpaliwanag sa'yo. Huwag mong gawing pride ang katahimikan. May mga pagkakataong kailangan ng komunikasyon, pero huwag mo ring gawing ugali ang ipagtanggol ang sarili sa lahat ng oras. Ang lalaking hindi takot ma-misunderstood ay lalaking may direksyon. At ang may direksyon, hindi basta kinakalimutan. May mga lalaking kahit hindi araw-araw nagpaparamdam, kahit hindi nagmamakaawa ng oras, kahit hindi nang hihingi ng assurance, pero kapag naaalala sila, may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi sakit, hindi panghihinayang, kundi isang tahimik na tanong, bakit parang iba siya? Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil hindi siya nakakapit. Maraming lalaki ang pagod na. Pagod kakaisip kung kailan dapat mag-chat. Pagod kakaramdam kung malamig na ba siya. Pagod kakahula kung gusto pa ba o hindi na. At sa gitna ng lahat ng ito, nakalimutan na nila ang pinakamahalagang tanong. Nasaan na ako sa sarili kong buhay? Habang abala kang inaayos ang lugar mo sa mundo niya, unti-unti namang nawawala ang lugar mo sa sarili mo. Ang attachment dito ay hindi pagmamahal. Ito ay pagkapit sa resulta, pagkapit sa ideya na kapag tama ang timing, kapag tama ang approach, kapag tama ang salita, pipiliin ka niya. Pero ang problema sa pagkapit sa resulta, nawawala ang kapayapaan sa proseso. At ang lalaking walang kapayapaan, kahit mahal, ay hindi hinahanap-hanap. May isang malalim na paalala ang Stoicism, hindi mo kailangang hawakan ang isang bagay para manatili ito sa'yo. Ang lalaking hinahanap-hanap ay yung kayang magbigay ng buo pero handang bumitaw ng tahimik. Stoic tip number 6, maging consistent pero hindi needy. May mga lalaking nalilito sa consistency. Akala nila ay ang pagiging consistent ay palaging present, palaging available, palaging handa. Kaya kahit pagod na, nandyan pa rin. Kahit walang effort pabalik, tuloy pa rin. At sa huli, ang consistency nila ay nagiging predictability. Ang ugat nito ay takot na kapag nagbago ka ng ritmo, baka mawala ang interes niya. Kaya mas pinili mong maging pareho araw-araw kahit ikaw mismo ay nauubos. Ang Stoic consistency ay hindi dami, ito ay integridad. Hindi kung gaano ka kadalas nandyan, kundi kung sino ka kapag nandyan ka. Maging consistent sa pagrespeto sa sarili, paninindigan, values, direksyon ng buhay, hindi sa dami ng chat, hindi sa haba ng usapan, hindi sa palaging presence. Kung may oras ka, ibigay mo ng buo. Kung wala, huwag kang magpanggap. Ang lalaking may malinaw na ritmo ay mas ramdam kaysa lalaking palaging present. Huwag mong gawing dahilan ang Stoic para maging tamad o manhid. Ang consistency ay hindi kawalan ng effort. Ito ay tamang effort. Kapag consistent ka sa sarili mo, hindi ka pabago-bago, hindi ka dependent, hindi ka nag-a-adjust ng prinsipyo, at ang lalaking hindi binabago ang sarili para lang manatili ang isang tao. Hinahanap-hanap. Stoic tip number 7, matutong magbitaw ng may malasakit, human pain. Ito ang pinakamahirap, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil may pakialam ka. Masakit ang ideya na maaring mawala siya kahit ginawa mo ang lahat ng tama, at doon pumapasok ang takot. Paano kung bumitaw ako? At doon lang niya ako tuluyang makalimutan. Ang attachment dito ay ang paniniwalang kapag bumitaw ka, talaga nang tapos na. Pero hindi lahat ng pagbitaw ay pagkawala. Minsan, ito ang tunay na pagpili sa sarili. Ang Stoic detachment ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay kakayahang magmahal nang hindi nakakulong sa resulta kung darating ang oras na kailangan mong umatras. Ngans gawin mo ito ng tahimik, walang paninisi, walang drama. Away kamao, walang paawa. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Hindi mo kailangang mag-iwan ng galit. Umalis ka ng buo ang loob. At kung babalik siya, handa ka. Kung hindi, buo ka pa rin. Huwag mong gawing pride ang pagbitaw. Hindi ito tingnan mo ang nawala sa'yo. Ito ay simpleng, pinili ko ang kapayapaan. Ang lalaking marunong bumitaw ng may malasakit ay bihirang makalimutan. Dahil iniwan niya ang pinakamahirap palitan at ito yung dignidad. Kapag pinagsama-sama ang 7 Stoic tips, hindi mo siya ginagawang sentro.
Hindi mo siya ginagawang dahilan ng saya. Marunong kang manahimik. May hangganan ka, hindi ka defensive. Consistent ka sa prinsipyo. Marunong kang bumitaw. May nangyayaring kakaiba. Hindi ka nagiging cold. Nagiging buo ka. At ang buo, hindi hinahabol. Hinahanap. Ipakita mo sa katahimikan, sa kilos, sa paninindigan. At kung dumating ang araw na hindi ka na niya hinanap, okay lang dahil sa puntong iyon, nahanap mo na ang sarili mo. Salamat sa panonood.